Samantala mga kapuso, mananatili pa rin Senate President si Senator Juan Ponce Enrile matapos pong hindi pabora ng karamihan sa mga senador ang kanyang mosyong ideklarang bakante ang posisyon. Pero si Senator Antonio Trillanes hindi raw titigil hanggat hindi napapababa si Enrile sa pwesto. Balita ang hatid ni Jam Cesante. And so therefore, Mr. President, I move that the position of Senate President be declared vacant. Ito ang tahasang hiniling ni Senate President Juan Ponce Enrile sa kanyang privilege speech sa gitna ng muling pag-ugong ng mga ouster plot. Giit ni Enrile, hindi raw siya kailanman nanuhol para suportahan ng mga kapwa-senador. I ask that my motion be immediately put to a vote to pave the way for Madam Miriam Defensor Santiago, Senator Antonio Trillanes, any of the Cayetano siblings, or anyone else here in the Senate who may share the same sentiments against my leadership and who may be secretly interested in this job. The chance to be nominated and to seek the majority support to be elected as the new leader of this Senate. Pero nabasura ang mosyon sa botong 11-3-2. Ang mga kaalyado ni Enrile, gayon din ang Liberal Party bloc, hindi pinaboran ang naturang mosyon. Yes vote naman ang inihain ni na Senador Antonio Trillanes IV at Coco Pimentel, bukod pa kay Enrile. Habang nag-abstain sina Senador Joker Arroyo at Bongbong Marcos. Wala naman sa naturang botohan sina Senador Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano na sa official business at si Senador Miriam Santiago na naka-sick leave. Sa isang panayam, iginiit ni Trillanes na hindi raw siya titigil hanggat hindi naaalis sa pwesto ang nakabanggaan niya noong si Enrile. Pero we will not stop. Hindi kami natalo rito. This is just the preliminaries, ano? And ano tayo? We are more motivated now than ever. Sa isa namang text message, sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi raw ang pagbibitiw ni Enrile, kundi ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng Senado ang issue para sa kanya. Bago ang botohan ay sinagot sa talumpati ni Enrile ang mga batikos sa kanyang pamimigay ng mga chequeng pamaskos sa mga senador at umano'y hindi pantay na pamamahagi ng dagdag pondo sa kanilang mga opisina mula sa savings ng Senado. The very thought that this position is for sale repulses me truly. But apparently, Senator Santiago thinks everything and everyone in this Senate has a price tag. When it was her turn to be challenged regarding her own integrity and to be called, quote, crusading crook, unquote, and quote, a hypocrite par excellence, unquote. It seems that alone was enough to pose a danger to her own health and whatever remains of her equanimity and sanity. Si Senador Ping Lacson naman, pinag-aaralan na raw ang mga dokumentong magpapakita umano na ginamit ni Santiago ang pondo ng Senado para sa personal na mga bayarin tulad ng pasahod sa kasambahay at panggrocery ng pamilya. Ang wish ko lang, sana get well soon para I can already press charges against her. Kasi pangit naman yung may sakit, wala namang laban. No? At saka yun nga, sinasabi ng doktor, tama o hindi, precarious. Dahil sa masamang kondisyon, hindi raw muna makapagbigay ng panig si Santiago ayon sa kanyang opisina. Naghain na ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption ng ethics complaint laban sa lahat ng mga senador. Dahil pa rin sa pamamahagi ng savings ng Senado sa kanilang mga opisina na dapat daw ay ibinalik na lang sa National Treasury ng gobyerno. Jam Cesante, GMA News.